nga po na napakasarap magpuri at sumamba sa Panginoon. Bago lahat, ako nga po pala si Pastor Abel Enriquez, ang inyong lingkod sa likod ng pulpitong ito. Blessed day, brothers and sisters. Welcome to Jesus Christ, our hope and Redeemer. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpak pa more. Give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Ako rin po ay nais ko rin magpuri at magpasalamat sa Panginoon dahil po sa pagkakataong ibinigay po muli sa akin upang ibahagi po sa inyo ang salita ng Diyos. You please let us all stand for the prayer. Hallelujah. Our dearest Father in heaven, we're so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for your presence. And in your presence, there's fullness of joy. Thank you for the day of praise and worship. Thank you for your wonderful message. And we commit this learning time to you. Learning time to you, whatever we have said and done, and yet to be done, only for the glory of your name and for the blessings of everyone. This is we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, let us all simply say, Amen. Please be seated. Hallelujah. Ang title po ng ating tatalakayin ay pinamagatang Solving Your Problems. Kung sino man po ang may Biblia sa inyo, buksan po natin yung ating Bible sa James chapter 1, verse 1 to 6, or Santiago 1, 1 to 6. Okay lang po ba na salitan po tayo ng pagbabasa? No? Kumbaga kayo po isa 1, ako isa 1, and kayo sa 2. James chapter 1, verse 1 to 6. Verse 1. Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo, ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Kayo po. Number 3, verse 3. Dapat ninyong malaman na nagpapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Verse 4, tayo po. Verse 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ang kulang ang karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay pagbibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Si James po ay lingkod ng Diyos at half-brother ni Jesus Christ na anak ni Joseph and Maria. At siya ang unang martir na pinatay. Sabi po niya sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't uri ng pagsubok. Magalak. Wow! Parang nakakagulat tong sulat na ito. If you got problems or pagsubok, magsaya ka. Be happy. Parang mahirap po yatang magsaya kapag may problema.
There's no way you could be happy if you have problems. Sabi nga ng iba, pagsubok lang yan. Alam niyo naman ang problema, nakakalungkot, di ba? Pero sa totoo lang, kapag naiintindihan mo ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyo at tinitignan mo sa pananaw ng grasya ng Diyos, pwede kang magalak. Of course, kapag hindi mo naiintindihan yung problema, nakakalungkot. We can be happy even in the midst of problem because we were taught our God is greater than our problem. God is greater than all. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Yes. Sino po ba dito ang walang problema? Of course, lahat po tayo may problema. Meron po tayong kasabihan, don't face the problem if your problem is your face. Puro marap ka lang sa salamin, may problema ka na eh. Kaya kapag umarap ka sa salamin, sabihin mo sa sarili mo, ang cute mo. O sabihin nyo sa katabi nyo, ang cute mo. Hindi akit ha, hindi akit. And meron din po tayong kasabihan na don't fix the blame, fix the problem. Kaya huwag yung sisihin ang mga magulang nyo kung bakit kayo nagkaganyan. Walang sisihan. Baka lumaki pa ang problema. Kapag dumating ang problema, bitter o better? Abet and bigis. Parang si Abi Binay. Better, di ba? Hindi lang ikaw ang may problema. Lahat tayo meron. Problema sa pamilya, sa kapitbahay, sa ating bansa, sa gobyerno, sa kaibigan at trabaho, kay Marites at kay Marisol. Hindi lang ikaw ang nawala ng trabaho, namatayan, trahedya o sakuna sa buhay, o broken-hearted. Alam niyo po ba, kakayanin natin ito. Dahil ang Diyos ay sumasa atin. Kasama natin ang Diyos. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Minsan nga naisip ko siguro yung mga walang problema, yung patay na nasa sementeryo. Kapag maunat na yung paa mo, nakaliping ka na, yun ang mga walang problema. Pero, habang nabubuhay ka at nakatungtong sa mundong ito ay laging may problema. Iba't ibang dating ng problema. Ang question is, paano ba natin i-apply ang Biblia pagdating sa problema? At paanong paraan lulutasin ang problema? Sa paraan ko ba? Sa paraan niyo ba? O sa paraan ng Diyos? Ang tao, kapag may problema, kani-kanino pumupunta. Ikaw rin, baka mabiktima ka ni Marites. At alam mo ba, may mas matindi pa kay Marites? Tanong niyo kung sino? Sino? Si Marisol. Si Marisol, yung sulsol ng sulsol. Tayo'y pinagkalooban ng Diyos ng sariling kapasyahan. Paano lutasin ang mga problema? Marami tayong natutunan mula sa salita ng Diyos, sa mayaman at matapat na pagtuturo ng mga pastor sa likod ng pulpitong ito.
maging sa ating simbahan ay may opportunity to learn the Word of God. Another question is, how do we apply your learnings in everyday life? Sabi po sa Psalms 119:105, your word is a lamp to my feet and is light to my path. Ang salita mo ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang mundo ay padilim ng padilim. Kaya sa pagtahak natin sa kadiliman sa mundo, kailangan natin ng ilaw. Sapagkat ang mundo'y pinaghaharian ng kasalanan. Kaninong ilaw? Ang sabi ni Job, ang kanyang ilaw ay ang kanyang lampara o salita ng Diyos na lumiliwanag sa kanyang ulunan. At sa pagtahak ko sa buhay, sa landas ng kadiliman, meron po tayong tanglaw o liwanag. Katulad ng isang minero, nasa kuweba, di ba, meron ilaw sa loob yan, na nakataas sa ulo. O parang makita niya yung kanyang lalakaran at hindi siya madatapa. At pag nakatapa siya, pag nadapa siya, babangon siya uli para gawin yung kanyang trabaho. Kaya hindi po tayo dapat masiraan ng loob. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita upang maging tanglaw o liwanag sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Amen. Sabi nga po sa kanta, we can solve any problems. Why do we lose so many tears? Hindi iyak ng iyak. Ikwadrado mo ang inyong balikat. Harapin ang problema. And I have 4 biblical facts about life problems. Number 1, problems are inevitable. Number 2, problems are unpredictable. Number 3, problems are variable. Number 4, problems are purposeful. Number 1, problems are inevitable. Ibig sabihin po ng inevitable ay hindi maiiwasan ng problema. Hindi maiiwasan. Hindi siya elective. It is part of our life or required course of life. Kaya kung gusto mong mabuhay, kailangan meron kang problema. Kailangan harapin natin ang problema. In 1 Peter 4:12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y hindi pangkaraniwan. Minsan nagtatanong tayo at nagtataka, bakit sa atin ang nangyari itong pagsubok na ito? Eh, lagi ka naman nagsisimba. Mabait ka naman. Nagpupuri ka naman sa Panginoon. Bakit ako pa? Bakit ikaw pa? Bakit sa atin pa? In John 16:33 says, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sinabi po ba ng Diyos na hindi uulan? Diba ang sabi niya, umulan at umaraw, hindi kita pababayaan. Yan ang pangako ng ating Panginoong Jesus. Palapakan po uli natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Victory in Jesus. Jesus Christ is our hope and Redeemer. Hallelujah. And
And number two, problems are unpredictable. Ang problema, hindi mo alam kung kailan darating at kung gaano kalaki. In Luke chapter 10 verse 30 says, sumagot si Jesus at sinabi, isang tao'y bumaba sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan na sa kanya'y sumsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. Hindi po natin inaasahan ang mga problema dumarating. Grabe ang nangyari po dito. Binubog na, ninakawan na, halos patayin na. Unpredictable literally means to fall unexpectedly. Problems are not planned. Hindi po ito planado. Kaya mag-ingat po tayo. Nakasama natin ang ating Panginoon. And number three, problems are variable. Ibig sabihin ng variable at ay iba't ibang uri ng problema. Many kinds of problems literally means multicolor, variety, assorted, mixed patches of different color. Halo-halo. Halo-halo ang problema natin. Sa inasal, masarap po yung halo-halo. Pero pakiusap, peace lang tayo. Lalo na sa malapit ng eleksyon, sa darating na eleksyon. Iba't ibang kulay ang mga tumatakbo. Baga kahit iba't ibang tao, sino man ang nananalo. Pero kung sino man po ang nanalo sa eleksyon, si Jesus pa rin ang ating Panginoon na tagapagligtas. Muli, palapakan natin ang Diyos. In James chapter 1 verse 2 says, consider it your joy, my brothers, when you are faced trials in many kinds. First, we must understand the problem. Remember Mathematics 101, sino po yung mga teacher dito? Problem solving. We need to understand the problem first before you can solve the problem. Pero kung pabigla-bigla ka, excited ka, gumawa ng formula para masolve ang problema, tapos hindi mo alam ang tinatanong sa problema, kaya mali ang iyong kasagutan. Mali ang sagot dahil hindi mo naintindihan ang problema. Kaya una sa lahat, kailangan maintindihan po natin na ano ba ang problema, kuya. And number 4, problems are purposeful. In James chapter 1 verse 4 says, ang dapat kayong nagpapakatatag hanggang wakas, magpakatatag hanggang wakas, upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang mga problema ay may kabuluhan. Pinahihintulutan o inaalaw ng Diyos ang problema nung dumating sa ating buhay. Dahil meron po siyang layunin. Hindi po galing ang Diyos, hindi po galing sa Diyos ang problema. Katulad na nangyari kay Job. Ito'y naglalarawan na hindi ka mag-give up. Tayo'y magpapatuloy hanggang wakas. Palapakan po natin uli ang ating Panginoon. Hindi po tayo sinusubok ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, kundi upang malamang natin matibay ang ating pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, ang tibay pala. Tibay.
believer. Alam niyo po ba na Christians are like tea bags? You don't know what's inside until you drop them in hot water. Hindi katulad ng iba. Now you see, now you don't. Ang number 2 purpose of life problem is problems develop tenacity in your soul. Tenacity means tiyaga. Wala ako pa siya. Amen. Praise God. Tenacity means tiyaga. Kapag may tiyaga, may nilagang baka. In James chapter 1 verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang mga problema ay may kabuluhan. Pinahihintulutan nga po ito na inaalaw ng Diyos para po tayo'y maging matatag. Hindi po tayo sinusubok ng Diyos dahil sa ating pananampalataya, kundi malaman natin, matibay nga po ang ating pananampalataya. Umulit lang po. And number 2, problems display maturity in your life. Habang dumaranas tayo ng problema, nakasama natin ang Diyos, tayo'y lumalago, kumikinang, katulad ng ginto. Kapag dinarang mo sa apoy, lumalabas ang kinang nito. And also, I have 3 biblical solutions in your problem. The 3 biblical solutions in your problems. Number 1, lead your problems with a joyful spirit. Again, in James chapter 1, verse 2 says, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. Mga kapatid ko, arinin yung buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Akayin mo ang problema tungo sa solusyon. O ang problema ay aakay sa'yo. You either lead your problems or problems will lead you. Kapag inakay mo ang problema sa iyong sarili na walang gabay ng Holy Spirit, iaakay ka sa kapahamakan. In Thessalonians chapter 5 verse 18 says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ concerning you. Kaya lang, paano po natin pasasalamatan ng Diyos kung ang problema ay kagagawan mo? However, in Romans chapter 8, verse 26 rather, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And number 2,
ask God for applicable wisdom. Means relevant, appropriate, and practical applications of wisdom. James chapter 1 verse 5, ngunit kung ang nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay sa gana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Kaya manalangin po tayo, humingi tayo ng patnubay sa Kanya sa lahat ng ating problema. Magpuri at magpasalamat po tayo sa Panginoon. Kumbaga wala pong problema na walang imposible po sa Diyos. Kailangan, kumbaga, i-apply po natin ang mga natutunan sa Biblia. Hindi po tayo piniligaw. And number 3, believe God for the answers. In James chapter 1 verse 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Sumampalataya tayo sa Diyos para sa solusyon ng ating problema. When you believe, lutas na ang problema. Solusyon na hindi reliyon, kundi relasyon sa Panginoon. Problem solver is only living inside you. But the biggest problem of all men is if you are separated from God. May I call on praise and worship team to sing ating Walang Imposible sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Kaya, huwag tayong mag-worry sa problema. Kayang-kaya ng Panginoon yan. Wala pong imposible sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Walang imposible. Imposible sa ating Diyos.
Hallelujah! Yes, God! Pagpagal po natin ang Panginoon! Yes! Pagpagal po natin ang Diyos! Hallelujah! Please remain standing. Kung sino man po ang nais lumapit, makiisa sa Panginoon at tagapin ang regalo ng kaligtasan, kayo po ay inaanyayahan na sumunod sa panalangin. At kung kayo naman po ay tumanggap na, maaari rin po kayong sumunod para sa iba. Let us pray. Panginoong Jesus, ako po ay makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako ay mapapahamak ng hiwalay sa inyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po ay naniniwala, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako naman po ang mananalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, itinataas ko po sa inyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandang loob na lumago sa pananampalataya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan po natin po dito. Please be seated. Maraming salamat po. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.